our part and our best and ano lang yung tamang dapat gawin natin habang nabubuhay pa sa earth kasi at the end of the day, hindi naman ito ang eternity, di ba? So, it's not worth it to, alam mo yon, minsan worth it na i-risk yung mga ganong bagay para lang sa temporary na fulfillment na dito sa earth, 'di ba? Okay na 'yan. Nasa iyo sana tayo. Ang importante, wala tayong ginagawang masama, o 'di ba? Actually, minsan nga iba nasa iyo sana may ginagawa pa rin masama. Hayaan niyo sila. Hayaan natin. Minsan kala niyo mabagal ang hustisya, 'di ba? Pero pag dumarating din naman talaga, I believe nakikinig pa rin naman ng si Lord, 'di ba? So kailangan tuloy-tuloy ang ating prayer, no? Tuloy-tuloy and kailangan tayo ay alam mo yon, wag nang makisali. I mean, 'di ba iba kasi if you can't beat them, join them. Hindi tayo paparte diyan. So kailangan tayo matuto, maging negosyanteng tama, o 'di ba? Kumita ng tama, naayon sa sa ating mga ginagawa, o 'di ba? Kung hindi man ganun kabilis, tama, medyo pinapagpawisan, napapagod, 'di ba? At least okay lang makakatulog tayo ng mabuti sa gabi, o 'di ba? At tuloy-tuloy pa rin ang pagpe-pray, 'di ba? I'm sure ito isipin ninyo mga kapatid, no? 'Di ba? Who would have thought na unti-unti din na-expose, di ba? Unti-unting na-expose ang mga bagay-bagay ngayon sa Philippines, di ba? So what kung maanalig tayo, mangyayari din sa iyo sana 'yan. I-expose din yung mga yan, no? Di ba? I-expose din. Although ako, when I'm telling you this because I'm sure pare-pareho tayo ng mga naiisip, di ba? Kasi ayan, tatrabaho na naman tayo, o di ba? Para ayan, ubos na naman ang mga laway, o di ba? Samantalang may mga kaguluhan na nagaganap at dayaan, di ba? Pero alam mo yon, kaya I'm sharing to you ano din yung iniisip ko sa sarili kong sa mindset ko din. Kasi even me, I've been working hard sa business na to for a very long time. Tapos makikita ko ganun lang din yung mga nangyayari, di ba? At alam niyo naman, mainit sa mata ang top earners ng Usana pagdating sa tax, di ba? Lagi kaming inaano dyan. Oh, di ba? Tapos makikita ko saan napunta. Ay, nako, oh my gosh. Oh, di ba? Parang nga may yung aking lalamunan nagasgas dyan ng para napunta. Oh, di ba? Well, anyway, kaya kailangan natin, alam mo yon, hindi naman sa sweeping under the rug, pero we need to, wala kasi mangyayari sa ating pagpapalunod tayo sa negative, o di ba? O, yung ba, nakapanghina. Oh, naku, kung alam nyo lang mga pinagdaanan namin sa BIR, grabe talaga. Di ba? Malala, di ba? Yung mga past few years. Pero, we really have to push moving forward, di ba? At the end of the day, di ba? Mga bagay na to na-expose din. We have to keep praying, di ba? And do our part. Never join yung mga ganon. Minsan tempting, di ba? Minsan pag nakita mong pagod ka sa ginagawa at sa sayo sana, hindi naman ganon kasimple. Tapos, yung iba, illegal lang. Di ba? Achieve agad. No? Para minsan, nasaan na ba yung illegal? Hanapin na nga natin yung mga illegal. Minsan, mapaganyan kayo. Pero, yun ang ako lagi ko nang inaalala, oh, hindi naman tayo permanent dito, 'di ba? Temporary lang, 'di ba? I'm sure basta be ready. I'm sure mas marami pang mas masamang nangyayari sa paligid. Baka feeling ko nga tip of the iceberg pa lang nakita natin eh. Sa totoo lang. Tama po ba? Agree? 'Di ba? Hindi lang din sa Philippines, hindi lang sa government, kundi in all sectors, 'di ba? In private sectors, um maraming baka tip of the iceberg pa lang hindi na-reveal, 'di ba? Pero at the end of the day, what's important is ano bang ano yung nasa puso mo, nasa konsensya mo, 'di ba? Kasi makikita naman ni Lord ano talaga yung ginagawa natin at the back of our pag walang nakatingin, di ba? Tama po ba? Okay, kaya ako, alam mo yun, parang sabi ko, prior to this NDO, ang dami kong nakitang mga news. Sabi ko, yan, dami kang nanonood mga news eh. Di ba? Hindi na hindi maiiwasan maapektuhan kasi ayan work na naman tayo, di ba? Tapos may maniningil na naman sa atin ng mga tax, so, di ba? So I mean, pwede bang ano, pause muna tayo sa tax habang hindi pa na-sort. I-sort nyo muna yan ha, bago kayo magbayad. I-sort nyo yan. Kung pwede nga lang eh, no? Pero wala. They have to keep moving, di ba? Keep moving forward and, di ba? Yan, sana nga daw pwede.
Napakadaya no? 'Di ba? Habang tayo dito, labas na pero ganun talaga, 'di ba? We have to moving forward kasi regardless of kahit naman saan tayo mapunta, hindi mawawala yung mga ganun eh. Basta tayo, trabaho pa rin, legal, moral, ethical, nasa iyo sana, 'di ba? Nakita natin yung, 'di ba, walang paganda ng paganda ang Usana business, 'di ba? Kakatapos lang din ng convention, ang daming ni-release na products. Alam mo yun, sabi ko, wow, lumi-level up talaga. As in, grabe yung level up ng mga products natin, 'di ba? May changes pa sa compensation, which is, I think some people are already experiencing the new compensation plan and mas malaki talaga yung na-receive. 'Di ba? Yung mga bago ngayon, no? Mga first month pa lang nakaka 10K agad, 12K agad. Wow, sana all. Nalala nyo ba dati mga iunang ba natin, zero zero lagi, no? Pa 1,000 1,000, no? Pero ngayon, na mga first month, no? O ayan, meron daw 30K. Wow, amazing. So ibig sabihin, meron pa rin namang pag-asa sa buhay, ano? Diba? So, sabihin, things are getting better, although marami pa rin ding aayusin sa Usana mismo, which is, rest assured, we're on it. All of the leaders are on it, but hindi lang laging, hindi na pinag-uusapan down the line because it's really, it can distract, diba? It can distract the people. Pero, we are sure that papunta rin tayo sa pag-ayos. Kung sa, diba, na-expose, at the end of the day, may-expose din eh, no? 'Di ba, no? May expose din talaga. So guys, okay lang ba ipag-pray natin, no? Mamayang gabi, pagkatapos nating mag-usap-usap bago kayo matulog, ipag-pray natin negosyo natin, Usana, Pilipinas, 'di ba? Buong mundo, 'di ba? And tayo keep focusing on, 'di ba? Doing the right thing. Yan, doing the right thing. Okay? So, gabi nakakainis yung introduction ko, no? Kasi I think hindi na kasi kailangan pang mag-sugarcoat. Alam naman nating lahat, 'di ba? Alangan na nga mag-mindsetan pa tayo dito. Ito to naman. Totoo naman, alam nyo naman 'yan, 'di ba? Real talk lang, o 'di ba, mga kapatid? Real talk lang, okay? So, yan. So, guys, are you ready to learn? Okay? Are you ready to for our training tonight, 'di ba? New distributors orientation. Okay? So, sa mga new members po na nandito ngayon, this is very important. Yan, very important. Yan, ready na po. Ayan, ready. Okay, so before I start, meron na bang nakapag-try dito ng mga bagong products natin? Kasi pa-launch na no? Ang ating mga new sell. Ako, excited na rin ako sa mga parating, di ba? Sabi ko, wow, di ba? Kahit stress tayo sa balita, at least gaganda naman yung skin natin. O, may mga pampaganda ng skin kahit parang magi-stress sa balita, o 'di ba? So, nakakatawa. Okay, so let's start. Teka, i-share screen ko lang. Share. Ayan, guys, nakikita nyo po ba? Nasaan ba yung ating chat? Ilalabas ko yung chat box ko para makita ko yung message. Kasi baka may mga mag-message. Uy, paano ba ito lumiit? Ayan. Okay, guys, if you want to, since na sa online tayo, alam nyo naman, napakababa ng energy dahil hindi tayo nagkakarinigan, no? Feel free to, ano mo yun, kahit paano, i-release yung inyong energy through our chat box. Yan. If you want to react something or whatever, ilagay po natin sa chat box para medyo, ano mo yun, maramdaman natin kahit malayo tayo sa isang energy natin. Okay? So, by the way, tonight, we will having a new distributors orientation. This is the basic NDO for a new member. Pwede rin sa old, di ba? And pwede rin sa lahat, okay? So, again, yung business natin parang building. OMG, ba't saktong building naman? Nakakainis. O hindi pang DPWH na building ito, ha? Okay? Ang ibig ko sabihin, di ba? Your business is like a building, okay? Ibig sabihin, yung, 'di ba, sa ilalim ng building may foundation tayo diyan, 'di ba? Sa labas yung mataas na structure. Yun yung nakikita, yung mataas na structure, network and income. Ibig sabihin, the bigger the organization, the bigger the income, yun yung nakikita natin sa labas. Pero ang mas importante dyan ay foundation. Okay? The deep foundation underneath. Kasi kahit malaki network, malaki yung kita, pero
ampaw, o di ba? So, sabihin, or manipis, or mababaw ang foundation. Konting yun yanig, o di ba? Konting movement, pwedeng gumuho at mawala. Kaya dapat palalimin ang foundation ng building. So kahit anong dumating na lindol o trahedya, whatever, hindi babagsak basta-basta. So ano po yung foundation natin sa negosyo? Learning and experience. Kaya guys, ito, a lot of people, okay, hindi pa lumalaki ang income at network, nawawala na sa negosyo. Bakit? Naiinip sila, gusto agad ng resulta. Pero at the end of the day, 'di ba? Kapag tayo ay nasa grind ng business, learning, prospecting, nangangausap tayo, maraming no and rejection, lahat po 'yan nagbi-build ng learning and experience po natin. And the more lumalaki at lumalalim ang learning and experience, lumalalim yung foundation, okay? Mas nagiging solidified yung network and income kapag dumating na tayo sa point na yan. So guys, if you are at this point right now that you cannot see yet results of your network, wala pa masyadong organization, wala pa masyadong income, keep grinding, di ba? Keep learning, keep doing the experience. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ay, wala naman ako na-invite. Ay, parang lahat naman nagno. Ay, parang ang dami ko namang kinausap. Walang effect, di ba? Lahat po yan dumadagdag sa foundation natin and ng negosyo mo na pag dumating yung point na lumaki na ang network at income mo, 'di ba? Sobrang tibay. Kahit anong mangyari, hindi ka basta-basta guguho. Yan, okay? So wag mong iisipin na yung mga effort mo, mga pag-attend mo ng training, mga tawag dito, yung mga kinausap mo na nag-no ay tapon. Kasi yun yung feeling ng iba eh. Pag walang nangyayari, tapon, sayang. Walang sayang. Kasi sa business na to, hindi lang naman pera ang sukatan. Nagagets niyo po ba? Hindi lang naman pera ang nagbabago. Yung pera, result na yun eh. Resulta ng lahat ng nag-improve sa sarili mo. Okay? So dito, maraming nag-improve sa iyo. 'Di ba? Nag-improve ang attitude mo, nag-improve ang knowledge mo, ang confidence mo, nag-improve ang learning mo, ang experience. Lahat po 'yan. Okay? Perspective mo, mindset mo, kasama 'yan sa mga ini-improve natin sa business or sa mga pinapalaki natin sa negosyo na to. Okay? Hindi close the door. Okay? So, ayan ang mahirap pag nasa home base tayo, no? O yan, okay? So guys, walang tapon kahit gaano katagal ka na walang enough result. Okay? Lahat po ng in-invest mong oras dito, regardless of kung ano man yun, is nag-add up sa'yo as a person and as a growth mo. Okay? Na nagagamit natin sa business. Okay? Sabi nga natin, always remember God is our ultimate upline so there's no reason to fail. Diba? Let's trust that there are no accidents, 'di ba? We are here for a purpose, we are here for a reason. Kung nasan man tayo lahat ngayon, kung nasa ano man yung mga nasan man yung situation natin tayo dinala, hindi aksidente. Sabihin, 'di ba? Tama, si Lord po nagdala sa atin diyan. Agree po ba? And if God brought us here, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, um He will see us through it, 'di ba? Tama po ba? Just trust the process, okay? Be faithful, 'di ba? 'Di ba? Despite kung ano man yung nakikita natin sa paligid, be faithful. Ang importante kasi yung part mo eh. 'Di ba? Hindi naman porke ang dami natin nakikita sa paligid sa USANA, 'di ba, sa Pilipinas, etc. Makikisalin natin hindi eh. Ano yung dapat faithful tayo kung ano yung ginagawa natin sa part natin. Okay? So agree po ba tayo diyan? If God is for us, who can be against us? O yan, yan nga sinasabi natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Paano ba or how? Sabi nga, most of the new members, kahit nga old members, 'di ba, focused on gusto malaman paano, 'di ba? Yun ang pagkasali, nag-uumpisa sa negosyo, paano ba? Okay? Yun ang talagang tanong eh. Pero I think in this business, the important question first na kailangan mong malaman sa sarili mo is yung why muna. Kasi yung how, alam nyo, to be honest, sino dito ang naka-experience na meron siyang isang bagay sa sarili, sa buhay niya na gustong-gusto talaga niyang mangyari? Hindi, I'm not talking about you sana ha. Sa ibang bagay sa buhay mo. Noon, nung bata ka pa, may something kang gustong-gusto talaga. And
dahil gustong-gusto mo talaga yun, nakakaisip ka bigla ng mga paraan paano ma-achieve. Sino dito ang may na-experience na ganyan nung bata siya? Oo, di ba? Ang dami. O dito, sino dito ang pinagbawalang magjowa noon? High school siya, college, pinagbabawalan. Pero gustong-gusto niya kasi talaga yung partner, o di ba? Tumatakas at nakakagawa ng paraan para maka-ninja move. Sino po dito? Sinong nakakagawa ng ganyan? Ano ba? Sino ang nakaka-relate? O di ba? Ang point ko lang is, kapag alam mo kasi talaga yung gusto mo, di ba? Meron ka talaga, uy, may umaangkas daw sa motor, nababasa ko yan ha. Kahit bawal, o di ba? Umaangkas sa motor, kahit bawal. So, yun ang point ko. Di ba? Nakakatakas ka eh. Ibig sabihin, pag gusto mo talaga, yung creative juices sa isip mo kung paano mo siya gagawin, lumalabas. Pero pag hindi ka masyadong 100% sigurado sa sarili mo, o may konting bahit ng duda o doubt, whatever, di ba, parang puro nag-iisip mo agad is, naku, paano, ganyan, hindi kaya, hindi alam, di ba, something like that. So, first and foremost, di ba, when we start the business, sa'yo sana, dapat unahin mo munang malaman, ano ba yung why mo dito? Bakit mo gustong ma-achieve yung target na goal mo? Bakit? Ano yung why na yon behind it? Bakit mo gagawin yung business na to? Bakit mo gusto yung resulta? Magiging, anong purpose behind bakit kailangan mo yung resulta na yon? Yan yung mga, ayan, di ba? Sabi dito, ninja moves. O, di ba? Ganun din talaga dito eh. So most of the people, deepest why natin ay family, others, self-worth, and value. Di ba? Maraming reason ng why. Maraming why ang mga tao kung bakit natin ginagawa ang business. Okay? Most of the people, family, 'di ba? They want better life for their family, marami silang provision, 'di ba? Provision. Yung iba naman self-worth, meaning hindi rin kasi naman lahat ng tao is kulang sa provision. May mga ibang tao naman sobra-sobra pero they still do the business because they see that they improve as a person, 'di ba? Marami silang natutunan, nakakapag kapag nakakatulong sila ng members nila, they feel fulfilled. Meron ding mga ganyan, 'di ba? May purpose sa buhay, 'di ba? Hindi lang living for yourself, kundi nagkakaroon ka ng impact sa ibang tao. Meron ding mga ganon. Meron din namang recognition, 'di ba? Na parang minsan kasi kahit sobrang dami yung rewards pero hindi walang nakakapansin sa iyo o walang nakakita sa iyo. Pero dahil dito nakita that your effort is recognized, 'di ba? Yan. So, there's a lot of reasons and why na pwede para gawin itong negosyo na to. Pero alam mo 'yon, check hindi rin lahat kasi ng tao kahit may family, alam mo 'yon, kahit yung iba gusto rin ng self-worth, value or whatever, hindi rin enough. So alam mo 'yon, kasi sabi nga natin kung family lang, bakit hindi rin lahat ng tao successful? Eh lahat naman may family, di ba? Lahat naman ng mostly of the parents gusto ng better life for their children, pero ba't hindi lahat din nag-a-attain? Or ba't hindi rin lahat nagkukuha yon? So, how much do you want it ba talaga? Yun kasi yun eh. Okay lang ba sa'yo na mawala na sa earth pero hindi mo na-achieve yung mga yon? Okay lang ba sa'yo na parang okay lang ma-achieve, okay hindi? So, it really depends on din kung gaano mo kagustong o gaano mo kakailangan siya to the point of, 'di ba? Ito laging kinikwento sa atin ni Mentor Caleb during the NDO, 'di ba? Yan, share ko lang din. Kasi pag sa story, nakaka-relate tayo, 'di ba? Example, 'di ba? Pag ikaw ay nalulunod, ano yung pumapasok sa isip mo during, sino po dito ang naka-experience na ng near drowning situation? Yan, okay? Pwede ba type dito sa chat box natin? Near drowning situations. Sino po dito naka-experience ng bata siya, kahit matanda na siya, etc. Nung time na yon, nalunod ka na. Okay? Hindi sa baha po. O, di ba? Alam ko, nabagyo, di ba? Kayo may bagyo na naman. Online na ng mga bata. At grabe ang baha ngayon. Antindi talaga. Okay? Hindi sa baha, ha? Yung mga near drowning, yan sa mga swimming, etc. Okay?
habang ikaw ay nasa moment ng, di ba parang kapag ikaw ay near drowning, yung 3 seconds sobrang tagal, di ba? Sino naka-experience niyan, di ba? 5 seconds sobrang feeling mo eternity. O, di ba? 10 seconds is eternity ng pagkalunod. Okay? Parang habang ikaw nalulunod, ano ang pumapasok sa isip mo? Di ba? Pumapasok ba sa isip mo, ano kayang ulamin ko mamaya? Naku, nakaluto na kaya ng dinner? OMG, Ice. nasaan na? Ah, di ba? Parang may mga ganun ka bang naiisip? Ay, parang nasa na kaya yung ganito, ganyan. 'Di ba? Isa lang ang bagay na pumapasok sa isip mo that time, 'di ba? Paano ka hihinga? O yun lang naman yun eh. Paano ka lalabas doon? Paano makakahinga? Teka lang. Bigyan ano yun? Anong charger? No, I'm okay. So, ibig sabihin, at that point, wala kang ibang focus kundi yun lang. Okay? So, it's the same dito sa ating mga wives, di ba? Ibig sabihin, it's the same. How bad do you want it? Do you want it as bad as kailangan mo ng huminga? Ganon. Di ba? Pag kailangan mo huminga, parang wala ka ng ibang iniisip sa oras na yun, kundi yan lang. So, it's the ganung level. So, hindi porke may why, eh, enough. Ang pinag-uusapan natin is gano ka, ha, teka lang ha, wait lang guys. Wait lang. No, no, no. Go out. Go out. Sige. Close the door. I don't know. Close the door. Go. Go. Ano, distraction. So, di ba? So, again, so yun po yung question ko sa inyo. Hindi enough yung why lang eh. Dapat gano'n mo ba kagusto, kakailangan. Kasing lala ba ng paghinga? Kailangan kasing lala ng pangangailangan ng may severity. Kaya nga 'di ba sabi nila meron ding desperate way na tinatawag, 'di ba? Minsan pag desperado, marami ding nagagawang paraan. Yan, 'di ba? So dreams. Okay, balik puntahan natin yung dreams. Ayan. Sa dreams natin, okay, meron tayong why, meron ding dreams. Okay, yung why natin ano yan eh, yun yung mga kailangan need, mga talagang need na kailangan na talaga, very important. Yung dreams, ito yung mga bagay na alam mo yun, pangarap natin sa buhay, 'di ba? Mostly of the mga bagay na to wants, 'di ba? But we want to achieve this na ma-achieve or for the sense of satisfaction and achievement sa sarili natin. Okay? So first, habang lumalaki tayo, most of us, wala na yung dream. Sino po dito nung bata, dreamer, maraming dream, pero nung pumasok na sa corporate o nagtrabaho na, unti-unting nawawala ang dream kasi survival na ang focus. 'Di ba? Marami po tayong ganyan. Focus na tayo sa survival kasi nung nakita natin yung tunay na buhay, hindi na yung mismong needs nga ang hirap achieve ni once pa kaya. O 'di ba? 'Di ba? Nagagets niyo po ba? So kaya most of us yung dreams nasa pupunta sa backseat, no? Kasi nagfo-focus tayo sa important nating needs. Okay na kailangan ma-achieve. Pero yun nga ang the point eh. That's why we are in this business. Because ang goal natin, hindi lang needs, okay? Hindi lang needs and why lang basta-basta yung nakukuha. Kundi yung dreams, which is impossible or it's very hard in most of the industries na pinapasukan natin before you sana. So, how do we revive the dreams na matagal nang nawala? Okay, first, make a dream board. Okay? To be honest, sino dito ang may bagong update na dream board 2024, 2025? Pwede po bang taas ang kamay dito sa chat box natin? 'Di ba? Kasi ang dream board nagbabago po. Nagugulat ka eh. Minsan dumarating ang panahon na na-check pala. No, natatanggal din pala ang nababawasan din pala 'yan. So, kailangan ina-update siya. Yan, okay? Sino po dito ang merong bago? Yan, ang dami. Congratulations. Kailan nyo po in-update yan? Anong taon? Baka naman kakasali mo pa lang noon ha, 2011 pa yan ha. Bago po dapat, bago. Yan, okay. So update nyo kasi yung iba dyan na wala na eh. I mean, yung iba dyan na check nyo na. Okay? Yan, so good job. Yan. So, another question. Saan nyo po nilagay? Saan nilalagay ang dream board? Yan.
Baka kasi tinabunan lang din ng maraming libro hanggang nakalimutan mo na nag-exist pala. Saan nyo po nilagay ang inyong mga dream board? O, diba? Yan, sa harap ng table, yan dapat, ganyan. Sa harap sa office ko, yes, yes, yes. Ayan, diba? Ako, ang suggestion ko sa inyo, dapat kita nyo siya lagi. Yan, nakikita physical kung mas maganda, no? O yung iba kasi nasa online, digital, nasa laptop, pwede rin. Pero if you can make a physical copy, like nasa illustration board or whatever, yung nakikita mo nakatayo talaga dyan, no? Mas maganda. Okay? Kasi pag hindi mo nakita, wala talaga, hindi mo siya maaalala. Yan, meron ding cellphone. Wallpaper ba ito? So nakikita lagi, 'di ba? Kasi may mga cellphone mo. So naka-wallpaper ba siya? So yung mga ganun. Okay. Maraming dreams, 'di ba? Pero sabi nga natin, just like the story in sa Ferrari, 'di ba? Um, there are a lot of ways kung paano tayo makapunta from point A to point B. Agree po ba kayo diyan? 'Di ba? From point A to point B, pwede kang maglakad, pwede kang magbike, pwede kang magbus, pwede kang mag-private car, 'di ba? Pwede kang maraming way, okay? Pero pagdating sa kotse, hindi rin pare-pareho. Kaya nga itong Ferrari, 'di ba? Sabi nga nila, napakabilis, 'di ba? Kaya if you're going from point A to point B using a fast car, it means you will save time. Na imbis tatakbuhin mo or lalakarin mo ang isang lugar ng isang araw, baka pag gumamit ka ng mabilis na vehicle, isang oras lang. Yan, o, di ba? So I'm telling you, lahat po tayo may dreams and there's a lot of ways to achieve it. Di ba? May maraming vehicle kung paano ka makakarating doon. Pero ang labanan lang kasi dito is Ferrari na Logalyo sana. Oh, hindi smuggled yan ha. Nasingit na. Hindi smuggled yan. Di ba? Nakasingit na naman natin yan. Ano talaga nga naman, no? So, ang point ko lang is, di ba? Maraming ways, marami talagang vehicle. Okay? Sabi nga ng iba, di ba? Kumakabog na dibdib din, nasingit. Di ba? Pwede, yung vehicle kasi it depends kung gaano ka kabilis makapunta doon. O, di ba? Hindi naman yung sana lang eh. I mean, hindi lang yung sana ang way na para kumita ka. Pwede ring iba, pwede ka mag-work, pwede ka may ibang business, pero yung kabilisan kung paano ka makakarating from point A to point B, it will depend kung ano yung vehicle na ginagamit mo. Hindi po kasali dyan ang pagiging contractor sa DPWH. Ang pinag-uusapan po natin ay legal lang po mga kapatid ha. Hindi po natin sinasali dito yung mga illegal dito. Nasa legal muna tayo, okay? So okay, again, Imaginin mo kung ikaw ay naglakad from point A to point B isang araw, nag-bike kalahating araw, nag-bus 8 hours, pero gumamit ka na mabilis sa sakyan Ferrari, di ba? Gaano karaming time ang nasave mo? Sobrang daming time. And sabi nga natin, ang pinakamatinding currency sa buong mundo ay time. Di ba? Kasi ang money, pag nawala, mareregain. Yung mga ibang bagay, pag nawala, nare-regain. Pero yung time lamang ay hindi ang bukod tanging bagay na hindi mareregain. So ako, I believe that anything that can save us time is worth it trabahuin. Agree po ba tayo? Sa'yo sana ang premise kasi natin is we can get there, we can achieve our dreams in a shorter period of time. So yun yung, ibig sabihin, binibigyan niya sa atin yung time na pwede pa, ano mo yung, pwede mong sayangin ng mahabang panahon sa ibang paraan. Pero dito daw, makukuha natin ng shorter. Di ba? Sabi, so all of us now, ay nasa iyo sana. So meaning everyone has the vehicle. Meron tayong vehicle lahat papunta sa dreams. But another question is, bakit hindi lahat ng tao sabay-sabay nakakarating? Kahit pare-pareho naman ang vehicle natin na Ferrari na lahat, yung sana tayong lahat. Pero bakit may ibang tao sa bilis makarating doon, may mga ibang tao hindi ganun kabilis makarating doon? Kasi kahit magandang vehicle or pare-pareho yung vehicle natin, depende pa rin yung driver. 'Di ba? Magkakaiba pa rin kasi yung nagda-drive. Magkakaiba pa rin. Hindi lahat ng driver magaling mag-drive, 'di ba? Hindi rin lahat ng driver alam saan pupunta. 'Di ba? So marami pa ring factors. Kaya guys, itong pag-a-attend natin ng training every week, nag-invest tayo ng events, we go to the events, we go to conventions.
Ito ay paghahasa natin bilang driver to maximize our vehicle to its maximum potential. Kasi nasa Yusana ka na nasa Ferrari ka na pero kung hindi ka marunong magpatakbo, magmaneho, gumamit ng tamang gas, ng Waze or whatever, sayang lang. 'Di ba? Sayang lang 'yan. Kaya, 'di ba? Let's invest yung nagmamaneho, which is tayo. 'Di ba? The more professional we become, 'di ba? Mas marami kang alam, mas knowledgeable ka, you can maximize the full power of your vehicle faster. Okay, sa makapunta tayo sa ating mga pangarap ng mabilis. Okay, next, goals. Hindi naman pwedeng pangarap na lang. Kasi pwede mo naman pangarap hanggang hukay dalhin, di ba? Dapat inaaksyonan. Dapat nilalagyan ng oras ang aksyon. Okay? Kaya nagsiset po tayo ng goals. Kasi kung hindi natin aaksyonan yung pangarap natin, lilipas ang 10 taon, 20 taon, pangarap pa din yan, kapatid. Pwedeng mangarap libre. Pero ang pinaglalabanan dito, ano ang sineset mong timeline sa sarili mo para makuha yung mga yan? Tama po ba? Kaya po tayo naglalagay ng goal. Okay? Goal, short term, long term. Kasi yun yung action Nandun na yung targeting kung kailan mo kukunin. Short term goal, dapat linggo-linggo may target ka sa business mo. Hindi pwedeng natapos nag-Friday na naman. 'Di ba? Ito Monday na naman, no, 'di ba? Magugulat ka Sabado na naman natapos na wala na namang nangyari. Hindi, dapat every week set a minimum. Ano ang goal income mo per week? Ano ang goal mong pay in? Gaano karami ang pay in na gagawin mo ngayong week na to? Gaano karaming tao kakausapin mo ngayong week na to? Dapat meron kang tina-target. Kasi guys, kung walang target, para ka lang lipas oras, nagugulat ka matatapos na ang taon. 'Di ba? Sino dito ang na-shock bear na ulit? 'Di ba? September 1 na, mga kapatid. Oh, grabe no? Parang nakaraan lang. Tapos ngayon eto na naman. 'Di ba? Yung Christmas tree data lalabas na ulit sa Megabox. Sino dito ang naglalabas na ng Christmas tree sa Megabox? 'Di ba? Alam naman tayong mga Pilipino, gusto natin sagad na sagad ang pagde-decorate. Sayang ang effort ng pagde-decorate kung hindi lahat ng bare months ma-achieve, no? So lumalabas na ang mga Megabox Christmas tree nating tinago dyan. Ibig sabihin, ang bilis ng oras. 'Di ba? Kaya it's important to set target. Okay? Short term, meron dapat linggo-linggo. Next, long term, ano ang goal mong income? Ano ang goal mong rank 3 months from now before end of the year, first quarter next year? Okay? It's important kasi if you don't set goals, talagang blind shot ka lagi. Okay? Para kang lang nagsushooting nang wala ka namang target. It's very hard. 'Di ba? It's very hard to move forward with that kind of situation. Planner is a must for time management. Most of us are busy, may mga work, 'di ba? Yung iba may ibang business, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga natin, lahat ng bagay na nilagyan mo ng oras, magagawa mo. Kung hindi mo siya nilalagyan ng oras, hindi mo talaga siya magagawa. 'Di ba? Lahat naman tayo pare-pareho 24 hours. And if we are really serious into something, you will squeeze time for it. Agree po ba kayo? Kaya nga sabi ko kanina pag gusto mo yung isang bagay, gagawa mo ng paraan. Nung bata ka, bawal ka magjowa, pero nakakakas ka sa motor. Paano nangyari yon? Kasi pag gusto mo talaga, lalabas ang mga paraan. So, ganun din po sa'yo sana. Kahit gano'n tayo ka-busy, diba? If we really want the results, if we really see that this is important, we can really squeeze and make time for it. Okay? Next, sabi nga, sa negosyo na to, success rate, 20%, ay, sa 100% success rate, 20% and 80% po ang hatian. Ano yung 20 at 80? Yan, o, diba? Skills is 20% and attitude is 80%. Ganun daw po pala. Most of us, busy-busy tayo sa skills. Nakafocus lang tayo na mag-improve, ng maghanap ng mga technique, strategy, paano ba magiging ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ano ang mga bagong pamamaraan, kung paano ginagawa. Pero at the end of the day, yung attitude talaga is yun ang bulk. Kasi kahit skillful ka sa Usana or any business, pero yung attitude mo ay flop or hindi din tama, lahat, perspective mo, behavior. Kasi attitude is how you act or react sa mga bagay-bagay, di ba? Kung hindi rin tama siya, regardless of the level of skill you have, hindi rin siya mag-work.
So let's focus on the 80% right now, okay? Sabi nga, tingnan nyo, kung bilangin yung mga letters, di ba, ng attitude, it's equals to 100. Wow, taray, may pag ganun. Okay? Ano yung mga important um, attitude na kailangan natin to have a success in this business? Okay? Ito, very important. Mula 10 years, 1 decade ago na sumali ka sa USANA, lagi mo nang naririnig to. GLLA versus acne, o di ba? Ano po yung GLLA again? Yan, sa mga matatagal na dito sa business. Ilista nyo nga po dyan. Anong ibig sabihin ng GLLA? Yan, tingnan nga natin chat box natin kung natatandaan pa nila. O guys, alam na memorize na natin to. Ano pong ibig sabihin? O yan, di ba? Good listening and learning attitude, good listening. Wow, alam na alam. Ito lang yan, madaling sabihin pero talaga bang madaling gawin yan? Madaling sabihin yan pero hindi siya madaling gawin. Agree? Oh, di ba? Oh, yes, oh, di ba? Good listening. And acne is alam ko na yan, oh, di ba? Kasi okay, pag sinabi nating GLLA guys, okay, it is applies to the people na sino dapat yung pinapakinggan natin pagdating sa negosyo na to. The problem is nowadays, ang daming bumubulong sa'yo. Minsan pati TikTok bumubulong sa'yo. Sino ditong agree dyan? Di ba, no? Minsan, Lord, pingi ako ng sign. Nagbukas ng TikTok, may nakitang reel. O, yan, sige. May sign agad. O, pati ba naman yun? Di ba, pati yung mga ganyan. Pati influencer, bumubulong sa'yo. Guys, tandaan nyo po. Makinig ka sa mga tao na gusto mo yung resulta nila. Kung hindi mo alam yung resulta ng isang tao na yan, or hindi mo naman kilala yung tao na yan, hindi mo alam kung, kasi lalo na ngayon sa mundo ng social media, hindi mo na talaga alam ano yung totoo sa totoo lang. Tama, agree po ba kayo? Di ba? Minsan, katulad ngayon, ang daming nagiging issues, di ba, ng mga influencers, ng mga anak ng ganito, ganyan. Nagfo-flaunt ng mga bagay-bagay, minsan maiinggit ka at mag-self-pity, bakit ikaw wala, effort na effort, bakit sila ganito? Alam mo ba natin talaga ano yung story behind? Ni hindi nga natin alam saan nanggaling yun eh. 'Di ba? Kaya at the end of the day, let's be careful to whom we listen, 'di ba? Sino ba yung mga taong gusto mo yung resulta at buhay nila? Yun po ang pakinggan natin. Doon tayo mag-GLLA. Another thing, yung mga taong gusto ko talagang mag-succeed. Yan. Sometimes our family, 'di ba? Our family and friends na hindi naiintindihan yung ginagawa mo sa business or hindi naiintindihan yung negosyo mo, they tend to say negative things. Minsan nga sinasabi nila, mag-stop ka na dyan kasi walang mangyayari. Because, hindi dahil negative sila, kundi concerned lang sila sa'yo and they don't understand. Hindi kasi masadong naintindihan kung paano. Pero, we still have our teammates, our coaches, our mentors in the business, di ba? Which fully understand the business and alam namin or alam ng mga coaches natin, mentors natin, ano yung pwedeng mangyari sa'yo and your potential mo. Okay? That's why these people really cares about you, di ba? Ito yung mga tao na nakita nating ginagawa ng negosyo na matagal na panahon at may resulta. Kaya guys, huwag tayo magduda sa pagiging GLA sa kanila. Okay, yan. Okay, so always have a good listening and learning attitude. And syempre, wag pong acne. Kahit ilang beses nang umaten ng training, kahit ilang beses nang narinig ang mga bagay-bagay, di ba? There's always room for improvement. There's always room to learn sa lahat ng bagay. Yan. Okay, ako yan po ang aking sasabi dyan. Kaya always BGLLA, regardless of gaano ka nakatagal sa negosyo, regardless of luma or bago ka. There's always things na kailangan matutunan at i-improve. Kasi kahit nga kami, ang tagal na sa negosyo, pero everyday sa learning process, di ba? Ang daming parang mga bagong nangyayari. Okay? In terms of marketing, in terms of ano yung mga bagay-bagay na uso na ngayon, di ba? Okay. Next, sabi nga dito, kahit ilang beses mo na na-attendan ang training, kahit ilang beses ka nang nakapakinig ng seminar or ng webinars or whatever, if you're not doing it, you don't know it. The only measure para masabi mong alam mo talaga yun is kung ginagawa mo na siya. Kasi kahit ilang beses kang umattend ng training pero hindi mo naman ginagawa, o di ba? O hindi mo man lang ina-apply, parang wala rin kwenta yun. It's just head knowledge. At the end of the day, hindi head knowledge ang kailangan. Ang kailangan natin is action. Kailangan mo yung enough willpower para i-act upan mo yung mga alam mo. Kaya nga,
After nito, sabi nga natin, ang tunay na laban ay wala dito sa training, kundi ang tunay na laban ay nasa pag, di ba? Sa pag-a-apply ng mga natutunan sa training. Okay? So if you don't know it, if you're not doing it, you don't know it, keep on attending, keep on learning until ginagawa mo na talaga yung bagay na yun. Okay? Next, listen to the right people. Yan yung sinabi ko nga. 'Di ba? If you keep on listening to the people na hindi mo naman gusto yung lifestyle, hindi mo gusto yung resulta, or hindi mo nga alam kung ano talaga yung totoo, 'di ba? It won't get you anywhere. Next, be careful to whom you listen to because you're buying their lifestyle as well. Kaya guys, 'di ba? Sometimes, kaya ako minsan, hindi talaga ako masyadong lalo na pag sa social media, 'di ba? Ang daming tao minsan nadidepress na kakachitingin. Kasi naiinggit dahil ba't ganito, ba't ito, may ganito. Ano ba? Sino ba nakakaalam na katotohanan dyan? Di ba? You will never know. Kaya dapat, di ba, focus on yourself. Focus kung ano yung kaya mong gawin. Listen to the right people na alam mo yung talagang resulta nila. Di ba? And yun ang i-focus natin. Wag na yung masyadong mag-focus sa mga random na mga tao na hindi mo nga alam kung ano talagang katotohanan at saan galing yun. Kung ano yung may mga bagay na nakikita natin sa kanila. O di ba? Okay, it's my fault attitude. Ibig sabihin na it's my fault attitude. At the end of the day, sa dami ng influence around, sabi ko nga hindi lang sa'yo sana, hindi lang within their circle, within their family, kundi pati social media. Regardless of how many people mag-influence sa'yo, at the end of the day, it's still up to you kung ano yung gagawin mo sa doon. It's still up to you ano yung i-act upan mo sa sa mga bagay na naririnig mo at napagdesisyonan mo. 'Di ba? Whatever your results are right now, 'di ba? Lagi mong isipin, it's my fault. Ano yung pwede mong gawin? Ano yung pwede mong i-improve? 'Di ba? Kasi mga tao, at the end of the day, they can always say a lot. Maraming pwedeng sabihin, pero wala naman talaga makakakontrol sa'yo kung ano gagawin mo eh. Agree po ba kayo dyan? Ikaw pa rin. At the end of the day, it depends pa rin sa'yo kung ano gagawin mo. Next, full-time attitude. Hindi kailangan maging full-time, kahit part-time, pero kung nag-aalat ka ng time to do the business na quality, okay? Short oras pero quality time, daig pa yan ang full-time na hindi nagbibigay ng best nila sa negosyo, okay? It doesn't mean you need to be full-time. Ang importante is the amount of time that you allot in this business, is it quality? 'Di ba? Nagbibigay ka ba ng quality results? Sabi natin 1 hour ka lang nag-use sana per day pero fully focused yung 1 hour na yon. And training. At the end of the day, pinaka-importanting focus mo, keep on learning, keep on improving yourself. Laging unlimited ang potential ng learning, di ba? Unlimited things to learn every single day. Okay, these things are common, luma at bago. Kahit kami at this level, marami pa rin to. Okay? Discouragement, rejection, disappointment, fear, and doubt. Okay? Ito yung most of the things na nagpapahinto sa maraming distributors natin na nag-uumpisa kahit nga matagal na 'di ba? Kahit matagal na sa business because they experience discouragement, rejection, disappointment, fear, and doubt, 'di ba? Discouragement. Okay, unahin natin. Hindi, ito unahin natin rejection. Okay? In any business, alam natin yan. Okay? In any business, as long as there's sales and marketing, hindi po mawawala talaga yan. Gusto nating maging successful. We want to be financially free. Gusto natin ng time freedom. Business is the key. There's no other way to do it. Walang ibang paraan kundi negosyo. So, ang point is, kahit hindi ka sayo sana, negosyo pa rin talaga. Nag-gets niyo po ba? So, kapag nasa negosyo ka, itong 5 bagay na to, hindi yan mawawala. Kahit anong negosyo pa yan. Nag-gets niyo po ba? So, if you stop you sana because of this and nag-jump ka ng ibang business, makikita mo pa rin yung mga yan. Nag-iibang form lang. Nag-iiba lang yung problema. Pero at the end of the day, kasi hindi natin hahangarin mawala to eh. Ang goal natin is, how do we handle ourselves despite na nandyan silang 5? Yun naman ang labanan. Kasi kahit saan ka pumunta, nandyan sila. Hindi sila mawawala. Nag-iiba-iba lang itsura niyan. Nag-gets niyo po ba?
Okay? Bawat negosyo, iba-iba lang yan. Pero siya pa rin. So the question is, dapat ang goal natin is, how how do we strengthen, 'di ba? How do we strengthen ourselves na harapin 'to? Paano natin i-handle yung attitude natin? Paano harapin 'to? Yun yung i-goal nating mag-improve sa sarili natin. Kasi kung hindi natin ma-manage yun, kahit saan ka pang industry pumunta at nakita mo na naman 'tong mga 'to, lilipat ka din na naman. Nagigets niyo po ba? Okay, rejections, marami kahit saan meron at meron 'yan. 'Di ba? Yes, it hurts, 'di ba? Kasi it means that you feel that, alam mo 'yon, hindi siya nagtiwala sa iyo, 'di ba? Or yung mga tao na feeling mo dapat nagtitiwala sa iyo, hindi nagtiwala, or something like that. Lalo na kung hindi ka sanay nare-reject, tapos biglang nare-reject ka ngayon because you're in the business, 'di ba? Pero, at the end of the day, I realized despite of how many rejections we faced, we will not die. Yun lang talaga, importante dyan. Kahit araw-araw kapag i-reject, hindi mo ikakamatay talaga yan. Hindi mo ikakabawas yan. Hindi mo rin ikakapangit. Nagigets niyo po ba? It won't do anything. It really depends on how we react to it. Tama po ba? The people who rejected us don't even matter at the end of the day because if we need something, if we have problems, these are not the people that will help us. Hindi rin naman nga sila eh. 'Di ba? It's still up to us to, to solve our problems at the end of the day. So, yes, it hurts because it hurts our pride, siguro ego natin, whatever. But if you think about it, wala naman talagang mangyayari kahit ma-reject po tayo pa ulit-ulit. Tama po ba? Discouragement, disappointment. Bakit nagkakaroon ng ganito? Because we expect. Kaya nga, guys, ganito lang yan. Pag tayo nag invite, ba? When we are sharing, let's change our mindset and perspective. We want to share the business because we really believe it can help. It's worth the share. Products can help lives. Products can improve the health and lives of people. Business part, maraming tao ang nangangarap lang ng time freedom and financial freedom na pwedeng makuha sa business na to. It's worth the share. Now, if people don't, hindi sila naniniwala sa'yo or hindi nila nakita yung nakita mo, it's not your problem. Ako yun ang, di ba, ang importante, you're sharing it because you feel it's worth the share. Now, if they don't want to believe you, it's their loss, not yours. Siya yung hindi gumo eh. Ibig sabihin, siya yung mawawalan. Di ba? Ikaw nandito ka pa rin eh. So you still have the opportunity in your hands to change your life. Pero yung taong hindi nagtiwala at naniwala sa'yo at hindi nagtuloy, loss nila yan, hindi mo, hindi sa'yo. Okay? So now, paano hindi ka ma-discourage and ma-disappoint? Wala dapat expectation. Meaning, if you share something because gusto mo lang i-share, hindi ka nag-share dahil ini-expect mo maniniwala or mag-join or whatever. No, just do the sharing. Dahil yun ang, you want to share dahil it's worth it. It's worth for everybody's information. Nagigets niyo po? If we stop expecting things from people, mapapansin mo you will not get hurt. Yun talaga eh. Agree po ba kayo dyan? Ayan. Guys, mabuhay pa ba kaya? Para nananahimik tayo ng chatbox natin dito. Nasa internet pa ba ako? Guys, nandito pa ba ako? Parang check ko nga. Baka na maraya, na-quit ako. Ayan, buhay pa ako. Ayan. Kasi minsan, ang dami nating sinasabi dito, wala na pala tayo sa internet, o, di ba? Okay. So ako yun, alam mo yun, um, yun talaga yung masakit eh, no? Yung expectation. Eh kung wala yun, di ba? Parang, alam mo yun, laging ina-expect ko, wala. Gusto ko lang gawin yung trabaho ko na magkwento at mag-share. Tingnan nyo, edi kung gumo, bonus. O, di ba? Bonus, di ba? Yan. Yeah, sabi nga dito, ganda po nun, worth a share. Kasi, parang, minsan nga, pag may nakakausap ka randomly, di ba? Bigla na lang na-open up yung mga health problems. Tapos alam mo namang mayo sana, tapos nananahimik ka dyan. Di ba parang, bakit? Bakit mo tinatago yan? Di ba? Eh, may paraan naman dyan. Di ba? Parang, bakit? Dahil takot kang ma-reject. Di ba?
Or natakot kang baka negative, inega ka o ma-disappoint? Eh kung wala kang expectation, chismis lang, o di ba? Nasa sa kanya na yun. Di ba? Yes, para ka nagtatanim. Tama, agree. Kasi you let everybody know kung ano yung ginagawa mo, di ba? Fear and doubt, ano resolution dyan? Knowledge. Takot ka talaga at mag-doubt ka pag di mo alam. Pero the more marami kang alam, uma-attend ka ng events, nag-i-invest ka sa learning, nag-i-invest ka sa knowledge. Kahit sino kaya mo kausapin, dahil alam mo talaga. Pag hindi mo talaga alam yung ginagawa mo, matatakot ka talaga. Okay? So yun lang po. So itong lima na to, we always see this in all industries, pero tandaan nyo uh, meron naman silang counterpart. Nagigets nyo? No expectation, di ba? Knowledge is power. Maraming way to combat it. Maraming way to i-counter sila. Okay? Kaya dapat uh, alam natin, di ba? Ano yung mga ways i-counter itong mga to. Sabi nga dito, let the negative people live in their negative lives with their negative bank account. Di ba? Kaya hayaan natin sila. It's not your loss. At the end of the day, you did your part. Di ba? You're still here. You're still in the opportunity. You can still have the potential to achieve the maximum gain. Pero yung mga tao hindi nagtiwala sa'yo, it's their loss, not yours. Yan. Diba? Yan yung natandaan dyan. Sabi nga dito, an entire sea of water can sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the world can put you down unless you allow it to get inside you. Reminder to self. Lagi. Reminder to everyone, especially what's happening nowadays in all aspects, 'di ba? Sa bansa, sa mundo, sa private sector. Let's not allow these things to get inside our heads, 'di ba? Let's focus on ano yung ginagawa nating tama, and these things talaga will unfold by itself, 'di ba? Yan ang lagi natin tatandaan. Perfect na perfect yung quote na yan para sa mga nangyayari sa panahon na to. If you do the things that are easy, your life will be hard. But if you do the things that are hard, your life ganon, win or fail. But at the end of the day, all successful business person, all successful entrepreneurs know that before you reach the goal, you will encounter a lot of hardships and failures. But the key is keep pushing on, di ba? Keep moving on. Excuse me, mentor, na wala po yata yung Wala. hindi po ako na. Okay na? Hello? Yan, hello. Ayan po. Ayun, nawala Okay na po. kasi may nabuksan ate AirPods ko na punta dun. Ayan, Okay okay? na po. Again, sabi nga natin, as we are in people that before tayo sa negosyo, alakalan natin win or fail lang talaga eh. Two-way, you know? Yung tipong, saan kaya ako makapunta? Sa win o sa lose? Di ba? Parang, paano pag sa lose? O di ba? Parang, I know, ayoko na mag-risk kasi baka sa lose ako mapunta. O yan. Pero if you are in business, di ba? Now that we are in business, we know that the road to winning and the road to achieving success is a lot of failures muna sa umpisa. Okay? Kaya dapat keep moving, keep pushing, keep pressing on. Keep swimming, sabi nga ni Dory. Just keep swimming. Darating din tayo dyan. Sino pong nanood ng ano dito, di ba? Yan, just keep swimming daw at darating din tayo dyan. Okay? Next, discouragement. Yan. Ito, nung bago kami, sobrang naging laking tulong nito sa mindset. Okay? Sobrang laking tulong sa mindset. Discouragement SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Alam mo yun? Kasi minsan, if you are nare-reject, di ba? Parang masakit. Pero kung alam mo maraming nakapila na pwedeng kapalit, hindi ka magdudwell dun sa isang hindi nag-yes.
or dalawa o 10 man na hindi nag-yes. Always remember, in every rejection, kada no, di ba, na mga in-invite natin, SW4 lang, SW4. Kaya nung bago kami, lagi nasa isip talaga namin yan. SW4 na, hayaan mo na SW4, hayaan mo na SW4, hayaan mo na. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting for you somewhere. Ang mga hindi sumali sa'yo, sa utak natin, at the back of our mind, meron tayong basket dyan. Ano pong tawag dyan? Baliw basket. Sa baliw basket, ibig sabihin, yung mga nag-reject at hindi nag-yes, ipasok mo muna dyan sa loob ng baliw basket. Bakit baliw basket? Kasi pag ikaw ay nagkaresulta na, yan ang mga unang-unang mababaliw. Ayan. Tandaan nyo po, ang mga taong pumasok sa baliw basket, kusang nalabas. Kaya bilisan nating makuha yung resulta. Panggigilin natin ang mga nasa baliw basket. Agree po ba tayo dyan? Yan, yung mga nagno sa atin, di ba? Ipasok sa baliw basket para pag tayo ay naging successful, baliw lahat. Next is numbers game. Okay? The more, the merrier. Dapat mas marami. Hindi ka mag-settle na 10 lang nagno, ayaw mo na. Sabi nga natin ito deck of cards 48 pieces. Pero 4 lang ang ace. And remember, sa deck of cards na yan, yung 4 na ace, hindi mo nga alam kung saan nakalagay. Posible ba na yung 4 na ace nasa dulong-dulo? Pwede po bang mangyari yan? 45, 46, 47, 48? Pwede. You'll never know saan nakapunta. Hindi harap, pwedeng hindi sa gitna, pwedeng nasa dulong-dulong. Paano mo mahahanap yung alas mo kung nag-quit ka na agad sa pang number 30 na card? Diba? Paano kung yung ace is nasa 45, 46, 47, 48 na invite? Kaso lang, ng number 20 ka pa lang, nag-quit ka agad. Hindi mo mahahanap yan. Remember, you'll never know kailan mo sila makikita. Paano kung huli? O, di ba? So, always remember numbers game. Okay? Focus on finding kung sino yung mga taong magtitiwala sa'yo imbis sa nagbabibilang ka ng mga taong hindi naniwala sa'yo. Kasi if you keep on counting the no's, di ba? Marirealize mo, ay parang kapagod naman to. Ba yan? 1,000 na. Wala pa rin. O di ba? Do not count the no's. Ang bagay na binibilang po natin kapatid, points lang at CVP. O di ba? Yung mga kinakausap nating nagno-no, hindi po binibilang yan kapatid. Points at CVP lang po ang binibilang natin. Yan. Okay? Huwag niyo po tandaan. Lagi niyo po tatandaan yan. A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Okay? Kaya guys, sabi ko nga, it's important before you learn all the skills, whatever, yung attitude mo, yung mindset, yung perspective mo in doing the business will really matter. Diyan talaga nakasalalay yung malaking porsyento ng success mo sa negosyo na to. Okay? Okay. So, after ng ating skills, ay after ng attitude natin is 20% na skills, okay? Syempre, hindi natin i-discuss yung buong skills na yan. Mahaba yan. Ibang NDO po yan, mga kapatid. Okay? Specific, special, ibang session po ang skills natin. Okay? So, ano po yung mga 20% na basic skill na kailangang marunong ka? Okay? Pasadahan ko lang. Of course, presentation. How would you entice someone to do business sa isang bagay na hindi mo nga mapaliwanag? Malamang, yun ang unang-una niyang titingnan muna sa'yo kung paano, ano yung depth of understanding mo sa bagay. Kasi, di ba, ang target nga natin is you find people who will partner with you sa negosyo. Pero, will someone partner with you na hindi mo nga mapaliwanag? Okay. Kaya, first, if you are new right now, listening to me, yan po ang masterin mo, presentation. And hindi po totoo na pang matagal lang ang marunong mag-present. As early as 2 weeks and 1 week ka nga lang sa business, kaya mo mag-present eh. It's very simple. Trust me. 'Di ba? Isang PowerPoint lang yan, may script pa, 'di ba? It's very, very, very simple. The faster you learn how to do your presentation, it will give the people you invite confidence that you understand. 'Di ba? Yung negosyo na pinipresenta mo sa kanila, and people will join not because maganda yung sana or whatever. Of course, kasama yan. Pero it's important din kasi sino yung sasalihan.
Diba? Parang ikaw, sasali ka ba dun sa tao na feeling mo hindi ka naman kayang-akayin sa tagumpay? Eh, syempre, dun ka nasasali sa taong dadalhin ka sa success. Diba? Eh, kung hindi nga niya mapaniwanag, paano ka magiging success? Eh, mismong presentation nga, di magawa. O, mga ganon. So, if you are new right now, please, master the presentation, understand your business. 'Di ba? Yan ang magpapa-confident, bibigyan ng confidence sa mga ini-invite mo that you'll bring them sa tamang daan. Okay? NDO is very important, ba? Finish all the new distributors orientation that we have. Sobrang dami to, 'di ba? You can check our page, yung Intensity official pages, nandiyan lahat ng NDO 1 to 6. Ito 1, this is number 1, 'di ba? May 2, 3, 4, 5 and 6. Learn, 'di ba? Huwag ka na mag-antay every week. Kung may free time ka, manood ka ng training. Parte, kailangan, the faster you learn, the better. Basic skills na kailangan matutunan, prospecting, inviting, presentation, ABC, closing, and follow-up. Okay? If you master this, di ba, you'll be unstoppable in this business. Yan, okay. Success formula, goal plus plan plus action equals results you like. Kasi sabi nga natin, kung may dream tayo, we have a goal, may plano ka paano gagawin, ang mas importante, yung action. 'Di ba? Ang tunay na laban wala sa training, kundi after nito, ano talaga yung gagawin mo to act upon your dreams. Okay? And commitment and consistency is the key. Okay? As long as you do it consistently, 'di ba? Committed ka na bigyan ng oras, okay? Kasi kahit marunong ka, kung di naman na ginagawa, di wala din. Paano? Mas maganda pa nga yung kung hindi ganun kahaba oras pero consistent. Kaysa yung one time, big time, na isang araw, boom, nag-invite ka 24 hours pero 5 days nang wala. O, di ba? Mas maganda yung 2 hours ka na lang o 1 hour pero every day. Nagigets niyo po? Consistency is the key. Okay? As long as you're willing, you really want it, give your commitment, time, nabigyan ng oras yung negosyo mo, be consistent about it. Okay? That will really make a big difference sa business mo. Okay? So with that po, yan ang end ng ating NDO part 1. Okay? So this is a very stop share ko lang po. Ayan. This is a very short kasi part 1 lang po to. Okay? So for those na hindi pa nakatapos ng ibang parts ng NDO, do not wait. Okay? Marami po tayong mga videos na from the past na nandun sa ating official. Please watch. Hanapin nyo lang yung 2, 3 onward and 4, 5, 6. Nandun po silang lahat. Okay? So I'm so excited for each and everyone. Bayusana is making a lot of improvements in terms of products and compensation plan. Okay? Tayo na lang ang inaantay na maging ready. Okay? Ready na sila sa atin. The question is, are we ready to receive, di ba? The blessings. Ready na po ba tayong tanggapin ang malaking organization? Oh, di ba? Yan. So we got, guys, thank you so much for attending. I'm so happy to see you all. Okay? Babalik ko na po ulit ang spotlight sa ating host, Miss Maribel. Thank you. God bless and good night, Yan. everyone. Thank you so much po, Mentor Lichelle. At syempre, paulitin po natin ng masigabong palakpakan ng ating mentor na talaga namang nagpa-remind sa atin. Talagang kailangan natin magkaroon rin ng pangarap. At syempre, yung tunay na laban talaga is not nandito sa training na to, kundi after the training ko ano yung dapat nating gawin or dapat natin apply na action. Kaya po, with that, let's paunanin po natin yung ating chat box kay Mentor Lichelle. Isa po talaga sa naging take away ko talaga is share lang ng share para wala talaga siyang wala siyang bigat sa dibdib pagka na-reject tayo or hindi sila nag-join. Kasi the more na nag-share tayo, the more na nagkakaroon tayo ng chance na maimulan sa ibang tao yung kagandahan ng product ng company at syempre yung kung paano talaga sila mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng time freedom at saka ng financial freedom. Kaya naman po, kung kayo may mga take away dyan, syempre, pag-usapan po natin yan mamaya sa ating breakout room. And with that, let's award po yung ating Coach Lee. Yung naiwan nyo, pwede na. Wala tayo dito ngayon.
Yan po, in behalf of Intensities, we would like to give the certificate of appreciation proudly presented to Giselle Yambao for the invaluable contribution in imparting a business mindset and best practices during Intensity Online Kickstart Mandate, held by Zoom on the 1st of September 2025. Her generosity, professionalism, and lasting impact are deeply appreciated. Signed, Intensity Mentors. Palakpakan po natin. And Coach Lee, picture po natin si mentor with the certificate. Alright, so hello po. Thank you so much, Mentor Lichelle. Let's take a photo po. Ayan, so photo muna with the certificate with Mentor Lichelle. Smile po. Alright, thank you so much, Mentor Lichelle. Grabe. And of course, ayan. Sobrang daming learning and reminders. And let's all turn on our cameras, everyone, because we're gonna take our group photo. Yan. So patunay na ikaw ay umattend ng training na ito na napakalupit. Very important ng NDO, right? So we are glad that everyone is here. And sa mga talagang nag-on cam, no, the whole time, mga nagsusulat, yan. Mga talagang willing matuto focus. Yeah, congratulations, everyone. Okay, so let's turn on cam. Let's all give a big smile, our biggest smile, yan. So, 1, 2, 3, page 1, smile. Alright, so page 2, smile ka pa rin kasi baka nasa page 2 ka, yan, smile pa rin. Smile. Okay, page 3, wala nang naka-on cam, so okay na. Alright, so back to you, Coach Maribel. Yan, thank you so much po, Coach Lee. And as we proceed po, we have some announcement. Yan. So, I'm glad to announce you, ito pong ating bagong announcement for September enrollment. Ito po yung ating top brand partner enroller. At ang po ito, mechanics po ito is open for all brand partners. And to be a brand partners enroller, you have to be have a minimum of 5 brand partners enrolled in the during the duration of the contest period from August 29 to October 3. Syempre, para po magkaroon tayo ng pagkakataon nito, we have to get our enroll brand partners through Energy Kit, Celebib Glow Kit, and then yung Celebib Lifting Kit na available na ngayon sa ating hub. Kaya naman po magkakaroon, ang reward po nito ay magkakaroon po tayo ng training subsidy. O, di ba? Ang lupit po noon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na manalo for this Super September Enroller. Ayan po, next po tayo. And syempre, extended po yung ating Celebib Entrepreneur Workshop Early Bird Ticket. Extended po siya from